Paglaki ko, Nay, hindi ko na po kayo pauulamin ng tubig at asin dahil ibibili ko kayo ng masarap na pagkain. Fried chicken, hotdog, hamburger. Pauwiin? Ang layo ng bahay nila, Ma'am. Baka kung mapano ang bata sa daan, mas maiging dito na muna siya para mabantayan ang sitwasyon niya. Abat, sumasagot ka pa? Para sa kaalaman mo, Dindo, makagraduate ka man sa elementarya, hindi ka naman makakapag-high school. Alam mo kung bakit? Dahil mahirap ka lang. Hindi lang basta mahirap, kundi isang kahig, isang tuka lang kayo ng nanay mo. Wala kang mararating dahil wala ka namang kwenta. Bobo ka, wala kang maayos na kinabukasan. Taon 1997, Misamis Oriental. Nagtaas ng kilay si Ma'am Merly nang mapansing wala na naman sa loob ng kanyang klase si Dindo, ang estudyanteng kinaiinisan niya dahil sa pagiging pabida nito. Sinong nakakaalam kung bakit hindi na naman pumasok si Dindo? 3 araw na siyang absent Kahit isa sa kanyang mga estudyante ay walang alam sa dahilan kung bakit hindi nagpapakita sa loob ng paaralan ang kanilang kaklase. Okay, class, may darating na bisita sa Biyernes. Dapat nakasuot kayo ng complete uniform sa araw na yon. Maliwanag ba? Pagsapit ng nasabing araw, maagang dumating si Ma'am Merly sa kanilang silid-aralan. Siya ang gurong tagapayo sa 5 baitang sa paaralang kanyang pinagtuturuan. Pagsapit ng 7:30, nag-check siya ng attendance at nang tinawag niya ang pangalan ni Dindo ay wala na naman doon. Nakaramdam siya ng inis dahil sigurado na hindi siya makakakuha ng mataas na grado mula sa DEX dahil sa kulang ang mga estudyante niyang pumasok nung araw na yun. At wala pa siyang maipapakitang excuse letter mula kay Dindo para sa mga bisita. Pagtungtong ng 8:00 ng umaga, dumating ang humahangos na si Dindo. Nakasuot yon ng malaking t-shirt na umaabot hanggang sa kanyang tuhod ang haba, kulay pula na mayroong mga sulsi, pinagpapawisan ng bata at mayroong bahid ng putik sa muka. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. Sorry po, late ako. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Tsaka tingnan mo nga yung itsura mo, Dindo. Ganyan ba dapat ang suot ng isang mag-aaral? Tingnan mo nga mga classmates mo, lahat sila naka-uniform. Pasensya na po, ma'am. Ano po kasi, alam mo, umuwi ka na lang sa inyo. Nakakahiya makita ng mga bisitang batang uhuging katulad mo. Ma'am, ilang araw na po kasi akong absent, kaya po pumasok ako ngayon. Bukas ka na pumasok. Sige na, umuwi ka na. Laylay ang mga balikat na tumalikod ang bata sa kanilang silid-aralan. Narinig pa niyang pinagtawanan siya ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang suot. Ay, magsusuot na ako ng uniforme bukas para papasukin na ako ni teacher. O Dindo, saan ka pupunta? Pumasok ka na sa room. Maya-maya darating na mga bisita. Sir Eric, good morning po. Pinauwi po kasi ako ni... po kasi sir, masakit po ang tiyan ko eh. Ganun ba? Binigyan ka na ba ni Ma'am Merly ng gamot? Naubos na kasi yung mga gamot sa medicine kit ni Ma'am, sir. O sige, ikukuha muna kita ng gamot. Hintayin mo ako dito, sandali lang ha. Pag-uwi ni Dindo sa kanilang bahay, nadatnan niyang naglalaba ang kanyang nanay Norma. Nay, tumanggap na naman kayo ng labada. Hindi pa po kayo magaling Ayos na ako anak. Wala na akong lagnat. Saka... kailangan kong maglabada para may pambili tayo ng bigas. Isasabay ko na rin itong mga damit mong pampasok sa eskwela. May bigas pa naman po tayo Yung binigay ng Ali na pinag-ibigan ko ng tubig kahapon. Oo nga, pero hindi rin yun aabot bukas anak. O bakit ka nga pala nandito? Wala ka bang pasok? Meron po, Nay, kaso... hindi ako nakapagsuot ng uniforme. May mga bisita kasi kaming dumating kaya pinauwi na po muna ako ni Ma'am. Ay, ganun ba? Naku, pasensya ka na anak ha. Kung hindi lang nagkasakit si nanay ay hindi ka sana nakaliban sa klase ninyo at sana ay nakapagsuot ka ng uniforme ngayon.
Naku, Nay, huwag kang humingi ng pasensya. Hindi niyo naman po sadya yung pagkakasakit niyo. Ako nga ang dapat mag-sorry kasi hindi ko kayo natutulungan sa mga paglalabada niyo eh. Lagi kasi akong nasa school. Kaya nga mag-aaral ka mabuti, anak, para paglaki mo, hindi ka matutulad sa akin na naghihirap sa buhay dahil walang pinag-aralan. Promise po yan, Nay. Hindi po ako susuko. At sisikapin kong makatapos para hindi ka na magpakahirap sa pagkusot ng mga labahin ng ibang tao. Magpapatayo ako ng malaki-laking bahay at bibilhan kita ng maraming washing machine. Payak lamang ang pamumuhay ni Dindo at ng kanyang ina. Magkaganon man ay masaya naman sila sa kabila ng kahirapang tinatamasa. Silang dalawa na lang ang magkaramay mula nang mamatay ang kanyang tatay dahil sinaksak yun. Maliit lang din ang kanilang bahay na yari sa kawayan, pinagtagpi-tagping yero at mga sako. Kahit ganoon ay malinis naman ang munti nilang kubo. Paglalabada ang trabaho ng kanyang nanay Norma at yun ang kanilang ikinabubuhay. Minsan sumasideline din ang ginang kung may mga nagpapatanim ng mais at palay. Si Dindo naman kapag walang pasok sa eskwela ay nag-iigib ng tubig para sa kanilang mga kapitbahay. Bilang bayad, binibigyan siya ng pera o di kaya'y bigas ng mga yon, at kung minsan naman ay mga napaglumaang damit. Kinaumagahan, masayang pumasok sa paaralan si Dindo nang makasalubong niya si Sir Rod, ang kanilang punong guro. Magandang umaga po, Sir Rod. Magandang umaga rin sa iyo, Dindo. Magkano ang baon mo ngayon? Piso lang po. Ay, bunutan mo nga ako ng uban. Mamayang recess at bibigyan kita ng 20, ha? Talaga, sir? Sige po. Halos kilalang kilala si Dindo sa kanilang school dahil sa mabait at napakamasunuring bata. Matalino rin yun. Ramdam niyang mahal siya ng kanyang mga naging guro mula noong nasa unang baitang pa lamang siya ng pag-aaral. Subalit nang dumating ang bagong transfer na gurong si Ma'am Merly na nagkataong naging teacher niya sa ikalimang baitang ay ramdam niyang iba ang trato nito sa kanya. Para bang laging mainit ang ulo nito kapag kaharap at kausap siya. Bagay na ipinagwalang bahala na lamang niya kahit na minsan ay nasasaktan na siya. Bilang bata, hindi nawawala ang mga pang-aasar at pambubuli. At hindi nakakaligtas si Dindo sa mga yon, pero hindi siya lumalaban. Umiiwas siya dahil laging ibinibilin sa kanya ng kanyang ina na kapag kaya niyang umiwas ay umiwas na lamang para hindi na magkagulo pa. Sa loob ng klase, pinatutsadahan ng tingin ni Ma'am Merly si Dindo. Nag-i-inspeksyon siya sa kanyang mga estudyante na regular niyang ginagawa bago simulan ang klase. May bitbit siyang mahabang stick habang nag-iikot. Malinis naman ang bata at nakauniforme pa. Medyo manilaw-nilaw nga lang ang puti nitong polo na halatang luma na. Ngunit nang may nahagip ang kanyang mga mata, ay napakunot ang noo ng gurong si Ma'am Merly. Dindo, hindi ba uso sa inyong pagputol ng kuko? Ang hahaba, oh. Ayusin mo yung kamay mo. Ipatong mo na maayos sa desk. Napapikit na lamang si Dindo nang maramdaman ang paghataw ng stick sa ibabaw ng kanyang mga kamay. Malakas yun at masakit. Sa susunod, ayaw ko na makakita ng mahahabang kuko at marumi. Maliwanag ba? Opo, Ma'am. Sa bawat pagtaas ng kamay ni Dindo sa tuwing may ginagawang oral recitation ay hindi na siya pinapansin ni Ma'am Merly. Iba ang lagi nitong pinapasagot, dahilan upang mapakamot na lamang siya ng ulo. May kuto bang tumatakbo dyan sa ulo mo, ha, Dindo? Maligo ka kasi. Nagtawanan ang kanyang mga kaklase nang biglang sumigaw si Ma'am Merly. Nagulat pa siya nang bigla siyang hagisan nito ng tsyok at tumama yun sa kanyang noo. Napayuko na lamang si Dindo dahil sa kahihiyan.
Kinahapunan, bago matapos ang klase, mayroong inanunsyo ang kanilang guro. Bukas, magkakaroon tayo ng homeroom PTA meeting. Kailangan pumunta ang mga magulang nyo. May mahalaga kaming pag-uusapan. Kinabukasan, habang kasalukuyang nagpapakilala si Ma'am Merly sa mga magulang ng kanyang mga estudyante, ay siya namang dating ni Nanay Norma. Magandang umaga po. Pasensya na po kayo at nahuli ako. Ayos lang po yon. Maupo na po kayo, kasi simula pa lang din po namin. Matapos na magpakilalang muli, inisa-isang tinawag ni Ma'am Merly ang pangalan ng kanyang mga estudyante para makilala kung sino-sino ang mga magulang ng mga yon. Nagtaas ng kamay si Nanay Norma nang tawagin ang pangalan ni Dindo. Pinatutsadahan naman siya ng tingin ni Ma'am Merly. Bahagyang napaismid pa ang guro nang mapansin ang damit niyang luma at ang kamay niyang puno na ng kalyo. Hindi naman yon napansin ni Nanay Norma. Sa kalagitnaan ng pagpupulong, nabanggit ni Ma'am Merly ang tungkol sa mga bayarin at bukas siyang tumanggap ng mga donasyon na makakatulong sa pagpapaganda ng kanilang silid-aralan. Ang lahat ay may kanya-kanyang mungkahi, subalit si Nanay Norma ay nananahimik lamang, hanggang sa napagkasunduan nila na magpipintura na lamang sa mga upuan dahil nagmumukhang luma na ang mga pintura ng mga yon. Ma'am, maaari bang kami na lamang ni Dindo ang magpintura? Pasensya na kasi mukhang hindi ko maibibigay ang hinihinging halaga sa tamang panahon. Itataas sana ni Ma'am Merly ang mga kilay niya para sabihin kay Nanay Norma na obligado siyang magbayad dahil sa nagpapaaral siya ng anak. Nang tumugon ang mga magulang ng mga bata, umayon ang mga yon sa suhestyon ni Nanay Norma, kaya wala nang nagawa pa si Ma'am Merly para piliting magbayad ang babae. Natapos ang pagpupulong bandang 10:00 ng umaga. Nagsiuwian na ang mga magulang. Dindo, tapos ka na ba mag-recess? Opo ma'am. Ano bang trabaho ng nanay mo, ha? Bakit hindi kayo makakabayad sa konting halagang obligasyon nyo sa homeroom natin? Labandera lang po kasi si nanay, ma'am. Yung tatay mo, anong trabaho? Patay na po si tatay. Matagal na po. Alam mo, Dindo, magiging mas malaki pa ang obligasyon ng nanay mo pag tumungtong ka ng high school. Aba, dapat ngayon pa lang ay sinasanay nyo na mga sarili nyo na magbayad ng mga bayarin. Hindi yun nagpapaawa kayo para makalibre. Pasensya na po, ma'am. Kapos na kapos lang po talaga kami. Magbanat kasi ng buto, hindi yun nagpapalimos lang ng awa. Kaya nga po ako nag-aaral ng mabuti, ma'am, para makatulong po sa nanay ko balang araw. Alam mo, kahit lagi kong sinasabi sa inyo na mag-aral na mabuti, baliwala rin kung hindi mo magagampanan ang tungkulin mo bilang mag-aaral, gaya ng mga simpleng bayarin. Mas lalo pang tumindi ang inis ni Ma'am Merly nang makitang inabutan ng pera ni Sir Rod si Dindo pagsapit ng tanghali. Siguradong nagpaawa na naman ang batang yon. Pwes ako, hindi tatalib sa akin yung kalokohan mo, Dindo. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Ma'am Merly na lagi na lang tumatambay sa opisina ng punong guro si Dindo tuwing recess at tanghali. Mabait si Sir Rod, ngunit may pagka-istrikto yon pagdating sa kanilang trabaho. Ang gusto niya ay laging nasusunod ang rules and regulations ng paaralan. Ano na naman kayang ginagawa ni Dindo doon? Sumisip-sip? Isang araw, hindi pumasok ng maaga si Sir Rod. Mag-10 na siya nang dumating sa eskwelahan. Sakto namang nagpapakulay ng kuko si Ma'am Merly sa manicurista nang dumaan si Sir Rod sa silid-aralan nila. Teacher Merly, ilang beses ko bang sasabihin na bawal ang mga ganyan sa oras ng klase? Sir, sorry po. Binigyan ko naman ng seatwork ang mga bata. Rules are rules. Hiintayin kita mamaya sa opisina, kasama mga co-teachers mo. Napagsabihan ni Sir Rod si Teacher Merly dahil sa kanyang ginawa.
Kahit naiinis ng husto ay hindi niya yon naipakita sa punong guro dahil tiyak na masasabon lamang siya ulit noon. Tanging pagyuko na lamang ang kanyang nagawa dahil sa kanyang pagkakamali. Namumulang pumasok ng classroom si Ma'am Merly, sakto namang nagtatawanan si Dindo at ang kanyang mga kaklase. Everybody, keep quiet! Open your books on page 29. Dindo, linisin mo ang toilet. Ma'am? Bingi ka ba? Ang sabi ko, linisin mo ang toilet. Nagmamadali namang pumasok sa palikuran si Dindo at naglinis doon. Medyo malayo ang posong pag-iigiban ng tubig. Napilitang mag-igib si Dindo kahit na nagsisimula na ang klase dahil wala siyang magagamit doon. Dindo, hindi pa ba nagsisimula ang klase ninyo? Nagsimula na po, sir. Bakit nandito ka sa labas? Pinaglilinis po ako ng CR ni ma'am. Wala pong tubig doon kaya nag-iigib po muna ako. Ganun ba? Sige, magmadali ka na riyan. Baka hindi ka na makahabol sa topic ninyo. Kinaumagahan, pinatawag na naman si Ma'am Merly ni Sir Rod. Napagsabihan siya tungkol sa pagpapalinis niya ng CR kay Dindo sa oras ng kanilang klase. Paglabas ng principal's office, galit na galit si Ma'am Merly na kinausap ang kanyang estudyante. Anong mga pinagsasabi mo kay Sir Rod, ha, Dindo? Ma'am, wala po. Anong wala, ha? Aray ko po, ma'am, masakit po. Pinagkukurot ni Ma'am Merly ang singit ni Dindo at kababakasan ang muka ng bata ng matinding pagkatakot. Ma'am, tama na po. Masakit po. Oras na magsumbong ka kahit kanino, ibabagsak kita. Tandaan mo yan. Ma'am, wag po. Mapapagalitan po ako ni nanay kapag bumagsak ako. Pwes, umayos ka. Dahil hindi ako magdadalawang isip na papulahin ang grado mo. Maliwanag ba? Opo. Halos araw-araw nakakatikim ng pamamahiya si Dindo sa kanyang guro. Naroong bahagyang ginupit nito ang kanyang buhok dahil sa hindi raw yun gupit ng matinong estudyante. Pinapalo sa puwit gamit ang stick sa blackboard dahil maingay daw. O di kaya naman ay kinukurot sa tagiliran dahil sa hindi inaayos ang pagkakalagay ng bag nito. At minsan pa ay binabato ng eraser dahil sa hindi raw nakikinig kapag siya ay nagsasalita. Anak, kumusta ang eskwela? Ayos naman po, Nay. Nga pala, may binigay si Sir Rod. May pambili na tayo ng ulam. Aba, naging suki mo na sa pagpapabunot ng uban si Sir Rod mo, Opo. Tapos kanina, binigyan niya po ako ng ulam, pritong karning baboy, Nay. Ang sarap po. Talagang masarap yun, anak. Siyempre po, ipinagtabi kita, Nay. Hinati ko yung binigay ni Sir para matikman niyo rin po. Heto, alam ko kasing asin at tubig na naman lang ang uulamin niyo eh. Naku, sana inubos mo na lamang yan, anak. Busog pa naman ako. Ang sarap kaya ng tubig at asin na ulam, di ba? Paborito natin yun. Paglaki ko, Nay, hindi ko na po kayo pauulamin ng tubig at asin. Ibibili ko po kayo ng masasarap na pagkain. Fried chicken, hotdog, hamburger. Mag-aral ka na lamang na mabuti, anak. Tiyak na makakamit mo ang mga yan. Sabayan mo rin ang pananalig sa Diyos para makuha mo ang mga bagay na minimithi mo. Opo naman, Nay. Sandali lang po Punta muna ako sa tindahan. Bibili lang po ako ng itlog. Sinundan na lamang ng tingin ni Nanay Norma ang kanyang anak. Nawawala ang pagod niya dahil sa kasiglahan nito. Si Dindo na lang ang dahilan kaya siya lumalaban sa mga hamon ng buhay.
Kahit hirap at pagod siya sa paghahanap ng pera para sa araw-araw nilang pangangailangan, ay nagkakaroon siya ng pag-asa kapag nakikitang masaya ang kanyang anak. Isang araw ng Lunes, nadatnan ni Dindo si Ma'am Merly habang pinapagalitan ang kanyang mga kaklase. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. Sorry, I'm late. Oh, late ka na naman? Dindo, kayo bang naka-assign na cleaners nung Friday? Opo, ma'am. Bilang leader at ikaw pa naman ang nakatatanda sa inyo, bakit mo iniwang nakalublob sa baldeng may tubig ang mga basahan sa loob ng CR? Wala tuloy tayong magamit ngayon. Ma'am, sorry po. Nakalimutan ko po. Nakalimutan. Lumapit si Ma'am Merly sa pintuan ng kanilang silid-aralan. Sinilip niya kung saan pwedeng papuntahin ang kanyang mga estudyante. Lahat kayo, mag-asikaso sa nakatalagang garden. Walang papasok sa loob hanggat hindi ko kayo pinapapasok. Maliwanag ba? Ikaw, Dindo, maiwan ka. Kinuha ni Ma'am Merly ang baldeng may lamang basahan. Nangangalahati naman ang lamang tubig noon at inilagay sa harapan ni Dindo. Akmang bubuhati na sana ng estudyante ang balde para itapon sa labas nang magsalita ang kanyang guro. Saan ka pupunta? Hindi mo gagalawin yan dahil tuturuan kita ng leksyon. Kumuha si Ma'am Merly ng isang baso at sinalok ang tubig na nasa balde. Madumi ang tubig na nagkukulay tsokolate. Agad na ibinaba niya ang baso sa harap ng nakaupong si Dindo. Siya naman ay may hawak na isang stick na may kalahating dipa ang haba. Inumin mo yan? Pero ma'am, madumi po ito. Baka sumakit po ang tiyan ko kapag ininom ko ang tubig. Parusa mo yan dahil sa pagiging burara mo. Pero sabi kong inumin mo eh. Isa! Kasabay ng pagbibilang ni Ma'am Merly ay ang paghataw niya ng stick sa upuan. Dahilan upang magulat at matakot si Dindo. 2! Pag umabot to ng 3, malilintikan ka talaga sa akin. Ibabagsak talaga kita, makikita mo. Dali-daling ininom ni Dindo ang tubig na nasa baso. Sa bawat paglagok ay ngumingiwi ang kanyang muka. Matapos na maubos, akmang maduduwal na ang binata. Sige, nang ipakain ko sa iyo ang isusuka mo. Pilit na pinigilan ni Dindo ang pagsuka. Namumula siya habang tinatakpan ang kanyang bibig, ngunit hindi niya na yon napigilan makalipas ang ilang segundo. Mabilis siyang nagtungo sa pintuan at doon ay inilabas ang mga nainom kasama ang kanyang mga kinain. Kaagad din naman siyang hinila ni Ma'am Merly at mariing kinurot sa tagiliran. Namilipit pa sa sakit si Dindo at umiyak. Tumahimik ka! Namumuro ka na talaga sa akin, bata ka! Ito ang sasabihin ko sa iyo, ha? Wala kang mararating dahil wala kang kwenta. Ang mabuti pa, tumigil ka na sa pag-aaral. Huwag ka na magpapakita sa akin. Nasisira lang ang araw ko sa iyong buwisit ka. Akmang hihilahin na sana ni Ma'am Merly si Dindo palabas nang biglang dumating si Sir Rod. Teacher Merly, mataas na ang sikat ng araw. Mas makabubuting mamaya na lang mag-garden ang mga bata. Oh, Dindo, umiiyak ka ba? Ano nangyari sa'yo? Napatid po kasi si Dindo, sir. Nadapa siya. Nasaktan ng bata kaya umiiyak. Pinapatahan ko nga po eh. Di ba, Dindo? Tahan na. Sa susunod kasi mag-iingat ka, ha? Alam mo namang hindi palaging nakabantay si teacher sa inyo. Tumangutango naman si Dindo habang inaalo kunwari ni Teacher Merly. Pagkaalis ni Sir Rod, kaagad naman niyang kinurot ang singit ng kanyang estudyante. Wala kang pagsasabihan ng mga ginagawa ko sa'yo, ha? Naiintindihan mo? Dahil hindi lang ang grado mo ang pupula, isusumbong pa kita sa nanay mo, sasabihin kong pasaway ka sa klase ko at hindi ka gumagawa ng activities. Opo, ma'am. Hindi ko po sasabihin kahit kanino. Itapon mo na yung tubig at labhan mo yung mga basahan. Siguraduhin mong malinis, ha? Dahil kung hindi, ipapaulit ko yan sa'yo buong maghapon. Tanghali na nang makaramdam si Dindo ng labis na pananakit ng tiyan.
Namumutla siyang napasandal sa punong kahoy na lumililim sa isang upuan kung saan siya kumakain. Ayos ka lang ba, Dindo? Ang sakit ng tiyan ko. Uy, tingnan niyo si Dindo. Tara, ipaalam natin sa teacher natin. Nagkagulo ang mga batang nanananghalian dahil sa nangyari kay Dindo. May mga kabataang tumakbo papunta sa silid-aralan ni Ma'am Merly para ipaalam sa guro ang nangyayari sa binata, pero hindi sila pinansin nito. Ang ibang bata naman ay nagpunta sa opisina ni Sir Rod. Dali-daling pinuntahan ni Sir Rod ang namumutlang si Dindo, pati ibang teacher ay nag-alala na sa kanya. Ay, Diyos ko, ano ba nakain mo, Dindo? Halos hindi na makapagsalita pa ang binata dahil sa nahihilo siya at panay pa rin ang pagsusuka. Kaagad na pinakain si Dindo ng mga teacher ng asukal para matigil na ang kanyang pagsusuka sa pag-aakala nila na nakakain siya ng nakakalasong bunga ng puno. Tila madaling rumisponde ang katawan ng binata dahil sa natigil naman ang ginawa niyang pagsuka matapos ang ilang minuto. Ayos na bang pakiramdam mo, ha, Dindo? Sir, ang sakit po ng tiyan ko. Natatay po ako. Ilang beses na nagpabalik-balik sa loob ng kubeta si Dindo, maputlang-maputla na siya at nanghihina na. Natataranta naman ang mga teacher dahil sa pag-aalala sa bata. Sa kalagitnaan ng pagtitimpla ni Sir Rod ng gamot para kay Dindo, biglang dumating ang humahangos na si Ma'am Merly na kunwari ay nag-aalala. Sir, kumusta po ang estudyante ko? Hindi siya okay, Teacher Merly. Pauwi na lang ho natin siya para makapagpahinga na siya sa kanila. Pauwiin? Ang layo ng bahay nila, ma'am. Baka mapano ang bata sa daan. Mas maiging dito na lang muna siya para mabantayan ang sitwasyon niya. Baka pag may nangyari dyan dito ay tayo pang sisihin ng nanay niyan. Bilang pangalawang mga magulang ng batang nag-aaral dito sa paaralan natin, tungkulin nating alagaan sila at asikasuhin kung merong nararamdaman silang hindi maganda. Tama. Hindi naman ikakalta sa sweldo mo yung panandaliang pagbabantay sa bata, di ba? Napaismid na lamang si Teacher Merly dahil sa tinuran ng kanyang co-teacher. Nakakainis. Kalalaking tao sobrang matabilan tila. May sinasabi ka ba, ma'am? Wala. Paglabas ni Dindo mula sa kubeta, napakaarteng tinakpan ni Ma'am Merly ang kanyang ilong. Pinainom naman ni Sir Rod si Dindo ng gamot at pinahigayon sa mahabang bangko na nasa kanyang opisina. Masakit pa ba ang tiyan mo, Dindo? Opo, sir. Ano bang nakain mo at nakaramdam ka ng ganyan? Napatingin na lamang siya kay Teacher Merly. Ilang beses siyang napalunok nang tingnan siya nito ng masama na tila ba nagbabanta. Kanin po, sir, tsaka tubig lang naman. Malinis ba ang tubig na nainom mo? Muli siyang napatingin kay Teacher Merly. Siyempre malinis. Alangan naman uminom siya ng maruming tubig. Hindi ba, Dindo? Opo. Malinis naman po yung tubig. Nang magsimula ang oras ng klase, nagsibalikan na ang mga guro sa kani-kanilang mga silid-aralan. Si Sir Rod naman ang tumingin-tingin kay Dindo. Nang sumapit ang uwian, ay inihatid pa siya nito sa kanilang bahay at binigyan pa ng mga gamot para sa pananakit ng tiyan. Anak, inumin mo na tong gamot na ibinigay ni Sir Rod. Naku, mabuti na lamang talaga at mabait yung punong guro ninyo. Wala pa naman akong pera para ipambili ng gamot. Nay, wala po ba akong kwentang bata? Ha? Bakit mo naman nasabi yan, anak? Alam mo, ikaw nga nagdadala ng swerte sa akin eh. Kanino mo naman narinig yan, ha? May nagsabi lang po sa akin na wala akong kwenta, Nay. Na wala akong mararating sa buhay. Hayaan mo na sila. Inaasar ka lang siguro ng mga kaklase mo. Hindi ko naman po kaklase yung nagsabi niyan, Nay.
Sino anak? Nay, yung puntagaybang grade. Dahil sa takot sa mga pagbabanta ng guro, hindi na nagsumbong pa si Dindo kay Nanay Norma. Ayaw niya ring mag-alala ang kanyang ina dahil baka dumagdag pa yon sa mga pinoproblema nito. Hirap na nga sila sa buhay ay dadagdagan niya pa ang mga alalahanin ng kanyang nanay. Gustuhin man niyang hindi na lamang pumasok sa eskwela ay hindi po pwede. Marami pa siyang mga pangarap na nais abutin. Kinabukasan, nakasalubong ni Dindo ang teacher na si Eric. Dindo, magtapat ka nga sa akin. May ginagawa bang hindi maganda si Ma'am Merly sa'yo? Po? Napansin ko kasing iba siyang makatingin sa'yo kahapon. Parang nananakot. Wala naman po siyang ginagawa, sir. Sigurado ka? Tumango na lamang si Dindo bilang pagtugon sa guro bago siya nagpaalam dito. Sinundan pa siya ng tingin nito na parabang nangingilatis. Natanaw naman ni Dindo si Ma'am Merly na nakatayo sa labas ng kanilang silid-aralan. Nang makalapit siya sa kinaroroonan nito, kaagad siyang kinumpronta ng kanyang guro. Dindo, anong sinabi mo ton? Bakit kung makatingin sa akin ay parang mangangain ng tao? Wala po, ma'am. Siguraduhin mo lang. Baka kung ano-ano nang pinagsasasabi mo. Babalik ka talaga sa grade 5 sa susunod na pasukan. Araw ng pagsusulit. Kampante si Dindo na makakapasa siya dahil nasagutan naman niya ng maayos ang test paper. Kahit hindi siya ang nangunguna sa klase, ay alam niyang pasok pa rin siya sa top 10. Ngunit makalipas ang ilang araw, laking pagtataka niya nang makitang kulay pula ang grado sa report card. Dahil sa labis na pag-aalala, napaiyak na lamang ang binata. Hindi matanggap ni Dindo ang naging grado niya. Masakit sa kanyang kalooban na makita kahit ginawa naman niya ang lahat ng gusto ng kanyang guro, ay yun pa rin ang kinalabasan. Ibinagsak pa rin siya ni Ma'am Merly. Ma'am, sabi niyo po hindi niyo ako ibabagsak kapag nanahimik ako. Bakit po ganito? Aba, nagrereklamo ka ngayon sa grade mo? Napakatigas ng ulo mo? Hindi ka nga gumagawa ng assignment at hindi ka nagko-cooperate sa klase? Alam nga naman bigyan kita ng line of 9. Ano ka, sinuswerte? Alam ko pong ginawa ko naman ang best ko, ma'am. Pwes, hindi mo ako makukuha sa paawa mo, Dindo. Malay ko ba kung nilaglag mo na ako? Di sana po, napagalitan na kayo ni Sir Rod kung sinabi kong ikaw ang nagpainom sa akin ng maruming tubig. Abat, sumasagot-sagot ka pa? Para sa kaalaman mo, Dindo, makagraduate ka man sa elementarya, hindi ka naman makakapasok ng high school. Alam mo kung bakit? Dahil mahirap ka lang. Hindi lang basta mahirap, kundi isang kahig, isang tuka lang kayo ng nanay mo. Wala kang mararating dahil wala ka namang kwenta. Bobo ka. Wala ka na maayos na kinabukasan. Halos madurog ang puso ni Dindo nang sabihin yon ni Ma'am Merly sa kanya. Tila ba nawalan na siya ng pag-asa dahil sa naisip niyang tama naman ang kanyang guro. Mahirap lamang sila kaya hindi malabong hindi na siya makatungtong sa sekundarya. Dahil doon, masyadong dinibdib ni Dindo ang mga pangyayari. Nawalan na siya ng ganang kumain at tila wala sa sariling naglakad pa uwi sa kanila. Hilam sa luha ang kanyang mga mata habang paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isipan ang mga katagang sinabi ng kanyang guro. Pagdating sa kanilang bahay, wala roon ang kanyang nanay. Matamlay siyang humiga at nagmumuni-muni habang malungkot pa rin ang kanyang isipan. Unti-unti siyang hinila ng antok hanggang sa siya ay nakatulog. Wala kang kwenta! Wala kang mararating dahil bobo ka! Bobo! Paulit-ulit na dumadagundong ang mga katagang yon sa tainga ni Dindo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata na pagtanto niya na siya ay nananaginip lamang, humahagulhol na bumangon ang binata.
Masakit ang kanyang ulo at tila hindi na niya madaig ang sarili dahil tila nawalan na siya ng lakas. Sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Ilang araw na hindi pumasok si Dindo. Nagtataka naman si Nanay Norma dahil sa napapansin niya sa kanyang anak. Pagsapit ng araw ng Sabado, kinausap ni Nanay Norma ang kanyang anak tungkol doon. Anak, masama bang pakiramdam mo? Ilang araw ka nang ganyan na. Tingnan mo't nangangayayat ka na. Hindi mo na masyadong ginagalaw ang pagkain. May dinaramdam ka ba? Sabihin mo lang kay nanay, ha? Nay, huwag niyo po akong alalahanin. Ayos lang naman po ako. Nay, ingatan niyo po ang sarili niyo, ha? Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Halika nga rito. Payakap nga si nanay. Mahigpit na niyakap ni Dindo ang kanyang ina. Hinalikan pa niya yon sa noo. Aalis nga pala ako, anak. Maglalabada ako dun sa bahay ng dati mong teacher, si Sir Eric. Huwag mong galawin yung nasa galon, ha? O siya, magpahinga ka lamang muna dito. Ngiti lamang ang itinugon ni Dindo sa kanyang ina at kinawayan yon bago sunod-sunod na napabuntong hininga. Napasulyap pa siya sa kanyang bag. Kinuha niya yon at binuksan. Mula sa loob, dinampot niya ang kanyang report card. Hindi niya pa ito napapakita sa kanyang nanay. Muli siyang napabuntong hininga nang masilayan ang kanyang grado na 70. Hanggang sa tumulo na lamang ang masaganang luha ni Dindo. Bagsak ako, Nay. Paano pa po matutupad ang mga pangarap natin? Muling binagabag si Dindo ng mga alalahanin. Pilit niyang nilalabanan ang matinding kalungkutang nararamdaman sa pamamagitan ng pagsusulat sa kanyang kwaderno. Habang sa tila naisip na naman niya ang mga sinabi ng kanyang guro, paulit-ulit yung dumadagundong sa loob ng kanyang isipan. Humahagulhol na tumayo si Dindo at kinuha ang isang galon na sinasabi ng kanyang ina. Binasa niya ang nakasulat doon. Alam niyang lason ang likidong nakapaloob dahil yon ang laging ginagamit ng mga magsasaka para puksain ang mga peste sa sakahan. Wala sa loob na tinungga ni Dindo ang nasabing likido. Makalipas lang ang ilang minuto, biglang nangisay ang buo niyang katawan. May lumabas na mga bula sa kanyang bibig, hanggang sa tumirik na ang kanyang mga mata. Samantala, biglang binayo ng matinding kaba ang dibdib ni Nanay Norma. Hindi niya maipaliwanag ang biglang pagsikip noon na parabang pinipiga. Hindi niya rin alam kung bakit pinagpapawisan siya gayong kasisimula niya pa lamang sa paglalaba. Saglit siyang tumigil sa kanyang ginagawa, saka bumuga ng malakas na hangin. Ayos lang po ba kayo, Aling Norma? Ayos lang naman ako, sir. Pwede po bang makahingi ng tubig? Ay, saglit lang po. Ikukuha ko po kayo. Matapos na makainom at makalanghap ng sariwang hangin, hindi pa rin nawala ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Naisip niyang marahil pagod lamang siya kaya ganoon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa hanggang sumapit na ang tanghali. Libre ang pananghalian niya sa bahay ng guro kaya hindi na siya umuwi sa kanila. Habang kumakain, napag-usapan nila ng guro ang tungkol kay Dindo. Wala po bang sinasabi sa inyo si Dindo tungkol kay Ma'am Merly, Aling Norma? Wala naman po, sir. Bakit po? Para kasing may napapansin ako kay Ma'am Merly na kakaiba lagi ang tingin niya kay Dindo. Wala namang nababanggit si Dindo tungkol sa kanya, sir. Mas maigi siguro kung
tanungin niyo po yung anak niyo, Aling Norma. Parang may gusto kasi siyang sabihin, kaso mukha pong natatakot siya eh. Napag-usapan din nila ang tungkol sa ilang araw nang hindi pumapasok si Dindo. Kapag tinatanong naman niya kung may dinaramdam ba yun, ay sinasabi naman ng anak na ayos lamang siya. Naisip ni Nanay Norma na baka nga may problema ang kanyang anak. Pinayuhan naman siya ng guro na kausapin ng masinsinan ang bata para magsabi ng totoo. Pag-uwi ng bahay, nasa labas pa lamang si Aling Norma, meron siyang naamoy. Sa pag-aakalang pinaglalaroan ni Dindo ang lalagyan ng lason, ay kaagad siyang napatakbo papunta sa loob. Dindo? Dindo, anak? Makailang ulit niyang tinawag ang pangalan ni Dindo, ngunit walang sumasagot. Nakita niyang nasa lapag ang ballpen at notebook ng kanyang anak. Dali-dali siyang nagtungo sa munti nilang kusina para ayusin sana ang lalagyan na baka nasagi lang ng pusa kaya natumba at nangamoy. Ngunit napatda na lamang ang ginang nang tumambad sa kanya si Dindo. Nakahandusay ito sa sahig at bumubula ang bibig. Nasa tabi nito ang walang takip na galon na siyang pinaglalagyan ng lason. Nangingitim na rin ang bata at nanigas na. Diyos ko! Dindo! Dindo, anak! Anong nangyari sa'yo? Mabilis na nilapitan ni Aling Norma ang kanyang anak, niyakap at niyugyog ng makailang ulit. Ngunit wala na yung buhay. Dindo! Bakit? Bakit mo to ginawa, anak ko? Ang palahaw ni Nanay Norma ay umabot sa pandinig ng kanyang mga kapitbahay. Dali-daling nakiusyoso ang mga yun at nang makita ang nangyari kay Dindo, lahat sila ay naawa sa bata. Aling Norma, bakit kaya nagawa ni Dindo yan? Masyado pa siyang bata para pumasok ang ganyang bagay sa muraan niyang kaisipan. Hindi ko alam. Dindo, anak ko! Ang balita tungkol sa pagpapatiwakal ni Dindo ay mabilis na kumalat sa kanilang baryo, maging sa kabilang barangay kung saan naninirahan si Ma'am Merly. Nagulat pa ang teacher sa kanyang nabalitaan. Hindi niya alam kung bakit binabagabag siya sa mga nalaman. Samantala, hindi na ipinaimbalsamo ni Aling Norma ang kanyang anak. Nagdesisyon siyang matapos ang 24 oras ay ililibing niya na yon, dahil sa wala naman siyang sapat na salapi para sa mga gastusin. Nagtulong-tulong ang mga kapitbahay ng ginang na malinis ang munti nilang kubo. May nag-abot ng kape at tinapay. Mayroon ding nagbigay ng bigas, habang si Aling Norma ay hindi iniiwan ang bangkay ng anak. Lagi lang siyang nasa tabi nito, lumuluha at nilulukuban ng pagdadalamhati. Pagsapit ng gabi, dumating ang mga guro mula sa paaralang pinapasukan ni Dindo, kasama si Sir Rod. Nag-abot sila ng kaunting tulong, pera, bigas at mga biskwit. Nakikiramay po kami, Aling Norma. Ikinalulungkot namin ng sobra nangyari kay Dindo. Sir, hindi ko alam kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Si Dindo na nga lamang ang tanging kayamanan ko. Nagkaganito pa siya. Anong kasalanan ko sa Diyos? Bakit pinaparusahan niya ako ng ganito? Hindi ko rin maipapaliwanag ang lahat, Aling Norma. Pero isa lang po ang masasabi ko. Ang lahat ng ito ay mayroong dahilan.
at tanging ang Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam. Si Ma'am Merly tahimik lamang sa isang sulok. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdamang pagkakonsensya. Iginala niya ang paningin, tila nahahabag siya sa kalagayan ng mag-ina. Unang beses na nagpunta siya sa bahay ng mga ito at nang masilayan niya ang pinagtagpi-tagping kubo at ang mga gamit ni Dindo, tila hinaplos ng habag ang kanyang puso. Sa malakas niyang pagbuga ng hangin ay nakuha niya ang atensyon ni Sir Eric. Ayos ka lang ba, Teacher Merly? Oo. Naawa lang ako kay Dindo, sir. Sa tingin mo, ano kayang dahilan ng pagpapatiwakal niya? Hindi ko alam, sir. Ang awa na naramdaman ni Teacher Merly kay Nanay Norma ay mas lalong nadagdagan nang ikwento nito kung gaano niya kamahal ang kanyang anak, kung gaano katayog ang pangarap ng bata para makaahon sila sa kahirapan. Kaya lamang ay hindi na niya makakamit ang mga bagay na yun. Mayroon po bang nasabi sa inyo si Dindo? Baka mayroong problema yung bata. Wala po talaga akong alam, Sir Rod. Kasi pag dumadating siya galing eskwela, lagi niyang ikinukwento ang tungkol sa mga leksyon nila. Wala namang nabanggit ang anak ko tungkol sa kung may problema ba siya o ano. Kung alam ko lamang, di sana hindi na humantong sa ganito. Baka napagkamalang tubig ni Dindo yung lason, kaya niya ininom. Hindi naman siguro. Saka maaamoy niya naman yun. Sayang, napakabait niya pa namang bata. Masigla, masayahin, at napakatalino. Hindi na lamang kumibo pa si Teacher Merly dahil iba ang tinging ipinukul sa kanya ni Sir Eric. Naging palaisipan sa lahat kung ano ang sanhi ng pagpapatiwakal ng bata. Hanggang sa inilibing na siya ay wala pa ring nakukuhang sagot si Aling Norma. Buong araw na tulala ang ina. Oo nga't dumagsa ang tulong mula sa kanyang mga kababaryo, ngunit aanhin niya pa ang mga yon, gayong wala na ang natatanging nakapagpapasaya sa kanya. Hanggang sa naisipan niyang kuhanin ang mga gamit ng anak, niyakap niya ang nag-iisang uniforme nito na katabi ng isang bag. Nang magsawa ay binuksan niya naman ang bag at inisa-isang inilabas ang mga gamit sa eskwela ni Dindo. Ang huli niyang nakuha ay ang isang kwaderno na may nakaipit na report card. Nakita niyang pula ang mga nakamarka doon. Line of 7 lahat. Binuklat-buklat ni Aling Norma ang nasabing kwaderno hanggang sa napadako ang tingin niya sa isang pahina na nakatrianggulo ang tupi. Napakunot noon na lamang siya dahil sa nakasulat doon, Dear Diary? Nang buksan yon ng ginang, nakilala niya ang sulat kamay ng kanyang anak. Nakasaad doon ang mga araw kung kailan yon sinaktan ng gurong si Ma'am Merly. Nakalagay kung gaano yun nasasaktan sa tuwing kinukurot ng guro ng pinong-pino. Nakasulat din doon ang araw at mga pangyayari kung saan pinainom si Dindo ng tubig na pinagbabaran ng mga basahan at kung gaano binagabag ang bata nang makita ang kanyang bagsak na grado. At ang huling mga kataga ang lalong nagpadurog sa puso ni Aling Norma. Napahagulhol na lamang ang matanda nang malakas niyang binasa ang mga katagang. Mahal na mahal ko si nanay, pero ang hirap palang mabuhay. Sorry po, Nay. Ngayon ay alam ko na kung bakit ka nagpatiwakal, anak. Nang dahil sa teacher mong mapang-abuso, magbabayad siya.
Pagbabayaran niya ang lahat ng ito. Isinusumpa ko. Pagsapit ng gabi, nagsuot ng itim na bestida si Aling Norma. May bitbit na itim na kandila at libreto ang magkabila niyang kamay. Mabilis ang mga hakbang niya papunta sa kung saan para gumawa ng isang ritual. Ritual na kung saan ay palihim niyang makakamit ang hustisya. May ilang mga kapitbahay na nakakita kay Aling Norma, subalit hindi na lamang siya tinanong at kinausap ng mga ito dahil alam nilang sobrang nagdadalamhati pa siya sa pagkawala ng nag-iisa niyang anak. Sinundan na lamang siya ng tingin ng kanyang mga kapitbahay. Hindi na inusisa pa kung saan siya pupunta. Sa pagdating sa may sementeryo, tahimik ang buong paligid. Malamig ang hangin na dumadampi sa buo niyang katawan. Hinarap niya kaagad ang puntod ni Dindo, saka mabilis na nagtirik ng mga kandilang itim. 3 yun na nakahilerang patatsulok. Umusal ng orasyon si Aling Norma. Bigla namang humampas sa mukha niya ang malakas na hangin. Taimtim siyang nagdarasal habang hawak-hawak ang nakabuklat na libreto. Nang unay mga bulong lamang niya ang maririnig sa paligid hanggang sa unti-unti nang lumalakas ang bawat pagbigkas na lumalabas sa kanyang bibig, na tila sumasabay sa pag-ihip ng unti-unting papalakas na hangin. Maya-maya pa, may mga bulating nagsilabasan mula sa ilalim ng lupa. Buhay na buhay ang mga yon at mukhang malulusog. Kumuha siya ng isa at itinaas sa ere. Binulungan ng orasyon bago inilagay sa loob ng kalahating bao ng nyog. Mula sa kanyang bulsa ay kinuha niya ang isang papel na mayroong nakasulat na pangalan ni Teacher Merly. Nakapaloob din doon ang isang karayom. Habang nag-oorasyon, tinutusok niya ang bawat letra ng pangalang nakasulat doon. Pagkatapos ay inilagay niya ang bulate sa papel bago yun itinupi, sa kanya ibinaon sa ibabaw ng puntod ng anak. Malakas ang ihip ng hangin, ngunit hindi na mamatay ang apoy sa nakasinding kandila. Ma'am Merly, tikman mo ang katas ng aking paghihiganti. Samantala, pabaling-baling naman sa higaan si Teacher Merly. Hirap siyang makatulog dahil sa kakaisip kung bakit nga ba nagpakamatay si Dindo. Ay, ano ba itong naiisip ko? Alam kong wala akong kasalanan sa nangyari sa kanya. Naawa lang siguro ko kay Dindo kaya ako ganito. Akmang ipipikit na sana niya ulit ang kanyang mga mata nang sumagi sa kanyang isipan ang ngiti ni Dindo. Naman may pasok pa ako bukas. Patulugin mo na ako, Dindo, ano ba? Mula sa nakabukas na bintana ay biglang umihip ang malakas na hangin. Dumampi yun sa kanyang muka. Biglang nagsitayuan ang kanyang mga balahibo sa batok at tila naghatid ng kilabot sa buo niyang katawan. Dahil sa kakaibang naramdaman ni Teacher Merly, mabilis niyang isinara ang bintana habang yakap-yakap ang sarili na parabang naaasiwa pa. Hindi na nakabalik pa sa kinahihigaan ang guro dahil pakiramdam niya may mga matang nagmamasid sa kanya. Kumatok na lamang siya sa silid ng kanyang lola para doon na makitulog. Bakit, Apo? May bumabagabag ba sa'yo? Para po kasing may nanonood sa bawat pagkilos ko, Lola. Hindi maganda yan. Sige, dumito ka muna. Kahit nasa loob na siya ng silid ng matanda, hindi pa rin makatulog ang teacher.
Maalinsangan ang kanyang pakiramdam at pinagpapawisan siya kahit na malamig naman ang panahon. Dahil doon, buong magdamag siyang nanatiling gising. Kinabukasan, puyat na nagtungo sa paaralang pinagtuturuan si Teacher Merle. Wala siyang ganang magturo dahil nais niya lamang matulog. Naghihikab pa siya nang pumasok sa silid-aralan ni Sir Eric. Ang mga estudyante naman ay nasa garden na naka-assign sa mga yon. Magandang umaga, Teacher Merle. Magandang umaga, sir. Aba, mukhang puyat na puyat ka. Hindi lang ako nakatulog na maayos kagabi. Anong sadya mo pala, sir? Wala naman. Magtatanong lang sana ako kung kumusta ba si Dindo sa klase mo? Sir, kamamatay lang ng bata. Buti pa, hayaan na lamang nating manahimik ang kaluluwa niya. Huwag na muna natin siyang pag-usapan sa ngayon. Ayaw mo lang yata magtanong ako ng kung ano-ano eh. Sige, karapatan mo naman yan, ma'am. Alis na lang ako. Tinitigan pa siyang mabuti ni Sir Eric bago yon tuluyang lumabas. Nanggigigil naman si Ma'am Merle sa kasamang guro dahil sa inaasta noon. Kalalaking tao, napaka-chismoso. Kumukulo talagang dugo ko sa teacher na yon. Nang makaramdam ng pagkaihi si Teacher Merle, agad siyang pumasok sa CR ng kanilang kwarto. Malinis naman ang loob, ngunit tila meron siyang naaamoy. Amoy maruming tubig na katulad ng tubig na ipinainom niya kay Dindo. Nang tingnan niya ang baldeng naroroon, malinis naman ang laman. Iginala niya ang kanyang paningin at inamoy-amoy kung saan nanggagaling ang amoy na sumagi sa kanyang ilong. Hindi nawala ang mabahong amoy. Sa pag-aakalang dala lamang yon ng ihip ng hangin, nagkibit-balikat na lamang ang guro. Ipinagpatuloy niya ang pag-upo sa inidoro. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-ihi nang biglang kumalampag ang pinto. Noong una, mahina lamang yun. Ngunit sa pagdaan ng ilang segundo, lumalakas ang tunog na sanhi ng pagkalampag. Sino yan? May tao dito, ano ba? Ngunit tila hindi nakikinig ang kung sino mang nangangalampag ng pinto. Nainis na tinapos niya ang kanyang ginagawa at mabigat ang mga hakbang para buksan yun. Ang bastos niyo Alam niyo naman may tao dito sa loob. Subalit wala siyang nakitang kahit sino pagbukas ng pinto. Saglit siyang natigilan nang sinalubong siya ng malamig na hangin na dumampi sa kanyang muka. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan, dahilan upang magsitayuan ang kanyang mga balahibo. Napabuga na lamang siya ng hangin dahil doon at kaagad na inayos ang kanyang sarili. Sa paghakbang niya para isara ang pintuan ng CR, nakarinig siya ng mahinang pag-iyak. Nagmumula yun sa kanyang likuran. Mabilis siyang napalingon at bigla na lamang may boses bata na bumulong malapit sa kanyang tainga. Tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi niya na natagalan ng takot kaya patakbo siyang lumabas sa silid-aralan na nakapaalamang. Nakasalubong naman niya si Sir Rod. Teacher Merle, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, sir. May nakita kasi akong ipis sa loob. Tama, takot kasi ako dun Kaya napatakbo ako dito sa labas. Napatango na lamang ang punong guro at nagpatuloy sa paglalakad. Kinagabihan, nakaugalian na ni Teacher Merle ang maligo bago matulog. Patapos na siya nang makarinig ng mga bulong. Dali-dali niyang pinatay ang gripo para makasiguro sa kanyang mga naririnig. Ngunit hindi niya naiintindihan ang sinasabi noon. Biglang sumakit ang kanyang ulo, subalit napaigtad siyang bigla nang marinig ang isang halakhak ng boses babae. Hinawakan niya ang kanyang ulo at pinisil-pisil ang kanyang sentido.
sa pag-aakalang guni-guni lamang ang kanyang mga naririnig. Subalit nang makaamoy siya ng tila amoy ng nabubulok na laman, kasabay ng boses na tila naghihinagpis, doon na siya nagsimulang tumili. Nagsisigaw siya habang tinatakpan ang kanyang tainga. Merly! Merly, apo ko! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Buksan mo nga itong pinto, apo! Ang pagtawag ni Lola Guada ay hindi na niya narinig dahil sa matinding takot na bumalot sa kanya. Nanginginig siya at tila nabibingi na dahil sa mga bulong na tila kumakalikot sa loob ng kanyang tainga. At hindi pa rin siya tumitigil sa pagsigaw. Nanlaki pa ang kanyang mga mata nang mapansin ang pagkalampag ng pinto. Napasiksik siya sa sulok habang nanginginig sa takot. Sa pagbukas ng pintuan ay bumungad sa kanya si Lola Guada na kababakasan ng pag-aalala. Merly, ano nangyari sa'yo, ha? Lola? Oo, ako ito. Ano bang nangyayari sa'yong bata ka? Humagulgol at yumakap si Teacher Merly sa kanyang lola habang nanginginig. Huwag niyo po akong iiwan, Lola. Ayaw ko mapag-isa. Natatakot po ako. Natatakot ka? Saan naman? Kanino? Hindi na nakasagot pa ang guro. Mahigpit na niyakap na lamang niya ang matanda. Isang araw, nag-uusap sa labas ng kantin sina Sir Eric at Sir Rod nang napadaan sa kanila si Teacher Merly. Hindi sila pinansin ng dalaga at parang wala yun sa sarili. Sir, may napapansin ba kayo kay Teacher Merly? Ay, oo naman. Maganda siya, di ba? Ay, hindi po yan, sir. Nitong mga huling araw kasi palagi ko na lang siyang napapansing. Laging nagugulat kapag may nakakasalubong. Hindi na rin siya gaanong nagsusungit sa klase niya. Para bang merong nagbago? Alam mo, Eric, nahahalata na kita, ha? Lagi mo na lang pinag-iinitan si Teacher Merly. May gusto ka ba sa kanya? Naku, sir. Hindi po, wala po. Ligawan mo na kasi. Binata ka, dalaga siya. Saka mukhang bagay naman kayong dalawa. Napakamot na lamang ng ulo si Sir Eric sa tinuran ng punong guro. Hindi kasi noon naiintindihan ang kanyang pinupunto. Pagsapit ng gabi, muling nagtungo sa sementeryo si Nanay Norma. Umiiyak siya habang nakaluhod sa ibabaw ng puntod ni Dindo. Makaraan ang ilang minuto, hinukay niya ang ibinaon niya doon noong nakaraan. Nang makuha ang papel, sinilip niya ang bulate. Naroroon pa rin yun at buhay na buhay. Napangiti siya dahil alam niyang tumatalab ang kanyang ginagawang ritual. Mabilis naman siyang gumawa ng hugis taong modelo gamit ang lupa. Nag-usal ng mga orasyon matapos na mabuo ang ginawa niyang tila manika at ipinasok sa parteng dibdib nito ang hinukay na papel. Ngayon palang magsisimula ang tunay mong bangungot, Teacher Merly. Isang mambabarang si Nanay Norma. Natutunan niya yon sa isang matandang kakilala na naging matalik niyang kaibigan noon. Sadyang nagpaturo ang ginang para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. At nang malapit ng mamatay ang nasabing matanda, siya ang binigyan nito ng libreto na naglalaman ng iba't ibang uring orasyon sa pagtawag ng mga nilalang ng kadiliman. Sa gitna ng gabi, nilakad ni Nanay Norma ang daan patungo sa kabilang baryo kung saan nakatira si Teacher Merly. Saktong 12:00 na ng hating gabi nang dumating siya sa labas ng bakuran nito. Patay na ang mga ilaw sa loob ng bahay ng guro
Nagpapahiwatig yon na tulog na ang mga taong nasa loob. Napangisi si Nanay Norma nang masilayan ang liwanag ng bilugang buwan na tumatama sa kanya. Tila umaayon ang panahon sa kanya dahil saktong-sakto yon para sa gagawin niyang ritual. Sa isang sulok ng bakod, naghukay si Nanay Norma. 2 dangkal lamang ang lalim ng hukay at may lawak na 2 dangkal din. Tamang-tama lang para magkasya ang kanyang ginawang imahe roon. Habang pinapasok sa ginawang hukay ang hawak na imahe, bumubulong-bulong naman siya ng mga orasyon na tanging siya lamang ang nakakaunawa at nahihirapan siya sa kanyang mga ginagawa. Ang tanging maiintindihan lamang sa kanyang mga inuusal ay ang pagsambit niya ng pangalang Merly. Maging sa pagtabon, nag-uusal pa rin siya ng mga dasal para sa mga nilalang ng dilim. Nang tuluyan ng natabunan ang ginawang modelo, nagpahid ng pawis si Nanay Norma sa pamamagitan ng likod ng kanyang palad. Humahangos siya na tila ba pagod na pagod. Muli siyang umusal ng orasyon at sa pagtatapos ng kanyang ginagawang ritual, inusal niya ang mga kataga. Kakiko, Kakiko, Amen. Walang lingon-lingon na tinahak ni Nanay Norma ang daan pauwi, habang nakaguhit sa kanyang mga labi ang tagumpay ng ngiti. Samantala, binulabog ang mahimbing na tulog ni Ma'am Merly ng mga bumubulong sa kanyang tainga. Humahangos siyang tinatakpan ang magkabilang tenga dahil sa hindi na niya maintindihan kung bakit siya nagkakaganoon. Tama na! Ayoko na! Tama na! Halos gabi-gabi siyang binubulabog ng mga naturang bulong na hindi nagpapatulog sa kanya, pero pinipigilan niya na ang sariling maglabas ng malakas na boses dahil ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang lola. Kahit pagod at puyat, sinisikap niyang hindi yon ipahalata sa matanda. Pinipilit pa rin niyang makapagturo sa mga bata dahil yon ang kanyang ikinabubuhay. Sa sweldo niya lamang sila umaasang 2 ng kanyang Lola Guada. Isang umaga, habang pinaliliwanag niya sa kanyang mga estudyante ang tungkol sa isang aralin, biglang merong nanitsit sa kanya mula sa labas. Napalingon naman doon ang teacher at kaagad na sumalubong sa kanyang muka ang malamig na simoy ng hangin. Sa sobrang lamig noon ay tila yelo ang dumampi sa kanyang muka. Ilang beses niyang natampal ang kanyang sarili dahil sa kakaibang lamig na nararamdaman. Nagtataka naman ang kanyang mga estudyante sa kanyang mga galaw, hanggang sa may malakas na boses babaeng bumulong sa kanyang tainga. Hindi niya maintindihan ang sinasambit noon at ang tinig noon ay parang pumasok hanggang sa kaibuturan ng kanyang pandinig. Napatakip na siya ng tainga at napadaing dahil sa sumisidhing kirot na nagmumula sa pinakailalim noon, hanggang sa napasigaw na lamang si Teacher Merly. Aray ko! Ang nagtuturong si Teacher Merly ay bigla na lamang nagpasuray-suray at napasandal sa blackboard habang dinidiinan ang pagtatakip sa magkabila niyang tainga sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Muli siyang napahiyaw nang biglang may lumabas na dugo mula sa magkabila niyang tainga. Nagkagulo naman ang mga kabataan nang makita ang nangyari sa kanilang guro. May nagsigawan, may lumabas para humingi ng tulong, at ang iba ay dinaluhan siya. Kaagad namang rumisponde si Eric
at inalalayan si Teacher Merly. Dinala sa munting klinika na nasa loob ng kanilang paaralan. Teacher Merly, buti pa dalhin na lang kita sa center ng barangay. Baka may nurse na naka-duty doon. Huwag na. Magiging okay din naman ako. Maya-maya lang, sir. Tumigil ng paglabas ng dugo dyan sa tenga mo. Ano nga palang sakit mo, Teacher Merly? Hindi ko rin alam eh. Bigla na lang kasi akong nagkaganito. Baka... Eric, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagulat na lamang si Eric sa inasta ng kanyang co-teacher. Unang beses niyang nakitang umiyak ang dalaga at sa harapan pa niya. Sanay kasi siyang palaging masigla ang guro kahit na minsan ay mataray at masungit yon sa kanya at sa iba pang tao. May problema ka ba, ma'am? Sabihin mo lang, makikinig ako. Nagsimula ang lahat ng ito nung mamatay si Dindo. Namilog ang mga mata ni Eric at napukaw ang kanyang kuryosidad dahil sa tinuran ng dalaga. Sigurado ka? Sige lang. Ano bang mga nangyari? Lahat ng detalye sa bawat nakakasindak at nakakapangilabot na nangyari sa kanya ay kinuwento niya sa lalaki. Oo, hindi ako ang pumatay sa kanya, pero alam kong isa ako sa mga dahilan kaya nagpatiwakal si Dindo, Eric. Alam ko. Sa tingin mo, minumulto ka ni Dindo, Teacher Merly? Hindi ko alam, pero yung mga narinig kong mga bulong parang boses ng isang babae. Hindi na naituloy pa ni Teacher Merly ang kanyang pagsasalaysay nang biglang tumulo ang masaganang dugo mula sa magkabilang butas ng kanyang ilong. Pati si Sir Eric ay natataranta na dahil hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo kahit na nakatingala ang dalaga. Ang puting panyong pinantakip niya sa ilong ni Teacher Merly ay nagkulay pula na rin. Mabilis na nilabhan ni Sir Eric ang panyo at nilagyan niya ng tubig ang noo ng babae. Isang paniniwala yon sa kanila na kapag tinapik-tapik ang noo ng isang taong dumudugo ang ilong gamit ang basang bagay ay kusayong titigil. Tila naging epektibo naman ang ginawa ni Sir Eric dahil isang saglit lang ay huminto na ang pagtulo ng dugo. Subalit bigla na namang bumulwak yon mula sa bibig ni Teacher Merly nang akmang magsasalita na sana siya. Naninikip ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay parang sinusunog yon dahil sa tila mayroong apoy na gumagapang sa kanyang loob na nagbibigay sa kanya ng mainit na pakiramdam. Napahiyaw siya sa sobrang sakit nang tangkain niyang hawakan ang kanyang dibdib. Diyos ko po, Teacher Merly! Nanghihina at sobrang putla na ni Teacher Merly makalipas lang ang ilang sandali. Eric, okay lang ba kung magpapahatid ako sa iyo sa bahay? Gusto ko nang matulog at magpahinga. Pumayag naman ang binata sa kahilingan ng dalaga na sinang-ayunan naman ni Sir Rod na kararating lamang. Sakay sa motorsiklo ni Eric, hinatid niya ang dalaga sa kabilang baryo. Bago pa makababa ng motorsiklo, muling nagsuka si Teacher Merly. Sa pagkakataong yun, hindi na dugo ang lumalabas mula sa kanyang bibig, kundi putik. Natataranta na si Sir Eric dahil sa pag-aalala nang lumabas sa bakuran si Lola Guada. Hindi naman nag-atubili ang guro na isalaysay sa matanda kung ano ang nangyari sa kanyang apo. Pinapasok niya sa loob ng bahay si Eric habang inaalalayan nito si Teacher Merly. Lola, masama po ang kutob ko. Baka kailangan nang magpatingin ni Merly sa albularyo. Ha? Albularyo?
Yan din ang nasa isip ko, iho. Ilang araw ko na rin kasing napapansin ang pag-iba ng kinikilos nitong apo ko. Lola, hindi po ako nababaliw, di ba? Oo naman, apo. Kaya lang kailangang magpaalbularyo tayo para malaman natin ang sanhi ng karamdaman mo. Alam mo, Merly, sa baryo namin, marami nang gumaling sa karamdaman nila matapos na magpatingin sa isang albularyo. Sasamahan kita kung gusto mo. Ay, hindi ba nakakahiya sa'yo, iho? Ayos lamang po yun. Nang sumunod na araw, maagang nagtungo si Eric sa bahay ni na Teacher Merly para sana dalhin ang dalaga sa kakilala nitong albularyo. Ngunit nadatnan niyang nanghihina yon at namumutla. Nahihilo rin ang dalaga kapag pilit na pinatayo. Pakiramdam niya ay mabubuwal siya sa lupa. Ang mabuti pa po, ako na lamang ang pupunta sa albularyo, Lola. Anong mga dadalhin mo doon, Eric, para maihanda ko? Yun pong damit na huling sinuot niya, yung hindi pa sana nalalabhan, Lola. Tamang-tama. Hindi ko pa nalalabhan yung uniforma niyang nabahira ng dugo. Yun na lamang ang dalhin mo. Matapos na makipag-usap si Eric sa albularyo tungkol sa kanyang sadya, seryosong binusisi ng albularyo ang damit ni Merly, habang panay ang usal ng orasyon. Base sa mga senyales na sinabi mo, at sa nararamdaman kong itim na mahik ang bumabalot dito sa damit, masasabi kong nasa ilalim ng sumpa ng barang ang nagmamay-ari ng damit na ito. Nagulat naman si Eric sa sinabing yon ng albularyo. May magagawa po ba kayo para mapigilan ang epekto ng sumpa? Kung mahahawakan ko ang mismong biktima, kaya kong putulin ang sumpang nasa loob ng kanyang katawan. Walang sinayang na sandali si Eric. Nakiusap siyang sumama ang albularyo sa kanya para dalhin sa bahay ni na Merly. Saktong sa kanilang pagdating, nagkulong na sa loob ng kwarto nito ang dalaga. Nagsisisigaw dahil sa ginagambala na naman ng mga misteryosong bulong. Samantala, umiiyak naman sa isang sulok si Lola Guada dahil sa labis na pag-aalala at pagkabahala. Puwersadong binuksan ni Eric ang pinto ng silid ni Merly. Kaagad ring napatingin sa kanila ang dalaga na nanlilisik ang mga mata. Sino kayo? Umalis kayo! Lumayan niyo na ako! Sapo ang buong muka, humahagulgol si Merly at nagsimula ng sumiksik sa isang sulok. Apo, si Lola mo ito. Halika, huwag kang matakot sa amin. Kakampi mo kami, Merly. Nagpalinga-linga na nanginginig ang dalaga habang malikot na ginagala ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, bigla na lamang yung humalakhak ng napakalakas. Wala kayong alam. Hindi nyo alam ang lahat. Ako lang ang nakakaalam. Kami lang dalawa ni Dindo. Umalis ka! Ilayo niyo sa akin ang matandang yan! Lola, pakiusap po! Huwag mo hayaang makalapit sa akin ang matandang lalaki na yan! Natatakot po ako sa kanya, Lola! Kailangan mahawakan ko siya, Eric, bago pa mahuli ang lahat at tuluyan na siyang mawala sa kanyang sariling katinuan. Merly, nakikilala mo ba ako? Ako to si Eric, kasama ko ng albularyo. Tutulungan ka niya sa problema mo. Magtiwala ka lang. Masamang tinitigan ng dalaga ang binata. Dahan-dahan siyang tumayo pagkatapos marahas niyang sinunggaban si Eric. Dahil sa pagkabigla, hindi nakailag ang binata kaya natumba siya at nadaganan ng babae. Papatayin ko kayong lahat! Ah! Nang makabawi, ubod lakas na hinawakan ni Eric ang mga kamay ni Merly na sumasakal sa kanyang leeg. Nagpupumiglas ang babae, ngunit wala rin itong nagawa nang pagtulungan siyang igapos ng albularyo at ni Eric.
sa pahintulot na rin ni Lola Guada. Pasensya ka na, Apo, ngunit kailangan ko itong gawin sa'yo. Ang nagwawalang si Merly ay tila naging mahinahon nang mapatitig yon sa labas ng bintana. Natulala na lang siyang bigla habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hinawakan ng albularyo ang kanyang ulo. Bumubulong-bulong yon ng mga dasal at naglabas ng isang medalyon mula sa kanyang bulsa. Isinuot niya yon sa leeg ni Merly. Tila bumalik naman sa huwisyo ang dalaga. Ayoko dun. Ang dilim. Napakadilim. Sagrado ang medalyon na ito. Ipapahiram ko muna sa'yo. Ano nang nararamdaman mo, Iha? Namamanhid po ang buong katawan ko. Pagod na pagod po ako. Habang nasa leeg mo ang medalyong yan, hinding-hindi ka na magagambala ng mambabarang. Malalaman mong malapit lang siya kapag uminit ang medalyon sa leeg mo. Heto, haralin mo itong dasal. Makakatulong yan na malaki sa iyo oras na mangailangan ka ng tulong. Pinalibutan din ng sagradong orasyon ng albularyo ang bahay ni Merly. Dahil sa nararamdaman niyang malapit lamang doon ang pinagmumulan ng mabigat na enerhiya. Naging maayos na ang pakiramdam ng dalaga mula nang magamit niya ang medalyon. Naging normal na rin ang mga gabing dumating. Masigla na rin siyang bumalik sa kanyang pagtuturo. Hanggang sa sumapit ang ika-40 araw mula noong mamatay si Dindo. Kasama ang mga kasamahang guro, nagpunta sila sa bahay ni Aling Norma para sumamang mag-alay ng dasal para sa bata. Hindi na nila nadatnan ang ginang kaya sumunod na lamang sila sa sementeryo. Hindi alam ni Merly kung bakit tila sumisikip ang suot niyang medalyon. Hindi rin siya mapakali dahil sa pakiramdam niya ay nag-iinit yon. Samantala, nasa isang sulok si Aling Norma, nakakunot ang noo habang nakatingin kay Merly. Kasalukuyang nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagdarasal para sa kanyang anak. Ayos ka lang ba? Umiinit ang suot kong medalyon, Eric. Nagkatinginan ang dalawa dahil nababatid nilang pareho kung ano ang ibig sabihin noon. Nang matapos ang padasal, isa-isa nang nagpaalam ang mga dumalo, maging ang ilang mga guro. Naiwan na lamang sina Eric, Merly at Aling Norma sa naturang sementeryo. Kumusta na po kayo, Aling Norma? Maayos naman, Sir Eric. Mailap ang mga mata ni Aling Norma na pasimpleng napatingin kay Teacher Merly. Magiging mas maayos siguro ko kung malalaman kong nagdurusa na sa impyerno ang dahilan kung bakit naisipang magpatiwakal ni Dindo. Aling Norma, Nanlilisik ang mga mata ng ginang nang sulyapan niya ang dalaga. Sa mabilis niyang pagkilos ay marahas niyang hinablot ang suot nitong medalyon. Hindi ito nababagay sa'yo. Makahulugang ngumisi ang matanda at nag-usal ng orasyon, subalit sa ginawa niyang pag-oorasyon, tila parang napaso naman siya sa medalyon, kaya kaagad niyang nabitawan yon. Mabilis namang pinulot ni Eric ang nasabing medalyon. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Merly, napahawak siya sa kanyang ulo habang pinipikit ang kanyang mga mata. Sa pagmulat niya ay tila ba naiinog ang paligid at nakakita siya ng isang pabilog na dilim. Unti-unting lumalaki yon hanggang sa siya ay tila nilamon na ng kadiliman at dahan-dahan na natumba sa lupa. Si Aling Norma naman, mabilis na naglakad papalayo para lisanin ang lugar. Merly! Kaagad na dinaluhan ni Eric ang dalaga.
Binuhat niya yon at dinala sa lilim ng isang puno, saka pinaypayan at pinisil-pisil ang batok ni Merle. Ilang sandali pa napaungol ang dalaga habang natutulog. Gumuguhit sa kanyang muka ang paghihirap. Samantala, sa panaginip ni Merle, narinig niya ang halakhak ni Aling Norma. Naghatid yon ng kilabot sa buo niyang katawan. Madilim ang lugar na kanyang kinaroroonan. Bigla siyang nakarinig ng mga mahihinang bulong hanggang sa lumakas yon ng lumakas sa kanyang pandinig at nakilala niya ang nagmamay-ari ng boses. May biglang lumitaw na papel sa kanyang harapan at nabasa niya ang mga nakasulat doon. Nanindig ang kanyang mga balahibo nang mapagtantong sulat yon ni Dindo. Nakalagay doon ang kanyang mga ginawa sa bata at kung paano yon naapektuhan ng husto. Dindo, patawarin mo ko. Aling Norma, pakiusap, maawa po kayo sa akin. Awa? Bakit? Nung paulit-ulit mo bang sinasaktan si Dindo, ang anak ko, nakaramdam ka ba ng awa sa kanya, ha? Pinagsisisihan ko na po ang mga nagawa ko. Nagsisisi po ako ng husto. Akala ko ba kayong mga guro ang humuhubog sa mga estudyante? Pero bakit mo nagawang pasakitan ang anak ko? Hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin ang kanyang emosyon. Hindi ko alam na dinidibdib pala ng bata ang mga ginagawa ko. Lahat naman sila nakakatikim ng pandidisiplina mula sa akin. Disiplina mo bang matatawag ang ginagawa mo? Guro kang may tuturing. Ikaw dapat ang nagpapaalala sa kanila na mahalaga ang edukasyon. Pero ikaw pa mismo naglugmok sa anak ko. Sobrang nagsisisi po ako. Nagsusumamo po ako, Aling Norma. Pakiusap. Pakawalan niyo na po ako mula sa bangungot kong ito. Hindi. Mamamatay ka. Papatayin kita. Ang madilim na paligid na kanyang kinaroroonan ay tila sumisikip. Halos hindi na siya makahinga. Umiiyak na nagsusumamo ang dalaga hanggang sa naalala niya ang dasal na ipinakabisado sa kanya ng matandang albularyo. Panginoon, kung ito ang paraan niyo para ako'y parusahan, tinatanggap ko po. Pero kung hindi naman ito galing sa inyo, pakiusap. Tulungan niyo po akong makawala dito. Taimtim na nanalangin si Teacher Merle. Kasunod noon ay ang pag-usal niya ng dasal. Samantala, hindi naman maipaliwanag ni Eric ang kabang nararamdaman dahil sa pag-aalala sa dalaga. Kung dati ay naiinis siya rito, ngayong nakilala niya na si Merle ay nanaig na ang kagustuhan niyang matulungan yon. Isinuot niya ang medalyon pabalik sa leeg ng dalaga. Merle, gumising ka. Gising! Sa kabilang banda, matapos manalangin ng dalaga, pinakalma niya ang sarili at naghintay kung ano ang susunod na mangyayari. Ilang sandali pa, nakarinig na naman siya ng mga bulong, kaya lamang ngayon ay boses lalaki na yon at nakilala niya ang tinig ni Eric. Tinatawag nito ang kanyang pangalan. Unti-unting may lumitaw na maliit na liwanag sa harapan ni Merle. Palapit yon ng palapit sa kanya hanggang sa lumaki yon at nakawala siya sa kadiliman. Ilang ulit na niyuyugyug ni Eric ang lupaypay na katawan ng dalaga at sa muling pag-ungol nito ay biglang nagmulat yon ng mga mata sa kamalakas na napasinghap. Eric, nasan ako? Salamat naman at nagising ka na. Nandito pa rin tayo sa sementeryo. Si Aling Norma? Umalis na siya. Si Aling Norma nagpaparusa sa akin, Eric. Ikinulong niya ako sa isang bangungot.
Akala ko'y magiging katapusan ko na. Ibig mong sabihin, si Aling Norma ang mambabarang? Pero bakit? Bakit niya nagawa sa iyo yun? Ang totoo, kasalanan ko naman talaga ang lahat. Minaltrato ko si Dindo, sinaktan, at ang malala pa, ibinagsak ko siya kahit na alam kong mataas naman ang grado niya. Bakit mo naman kasi nagawa yun sa bata? Naiinis ako sa kanya. Tingin ko pabida siya lagi, paawa. Lagi ko siya nakikita sa opisina ni Sir Rod. Para ano? Para magpaawa, kaya binibigyan siya ng kung ano-ano? Hindi ko gustong inaasal niya, naiirita ako. Kaya naisip kong parusahan siya kasi nga, pabida siya masyado eh. Mabait na bata si Dindo. Pinagkakatiwalaan namin siya. Hindi mo lang yun makita dahil nabulag ka sa inis mo sa kanya, Merly. Lagi siyang inaabutan ng pera ni Sir Rod kasi binubunutan siya noon ng puting buhok. Hindi yun nagpapaawa. Natigilan na lamang si Merly dahil sa kanyang mga narinig. Natakpan niya ang sariling bibig at napalingon sa puntod ni Dindo. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit roon, nanginginig na napaluhod sa ibabaw ng puntod. Dindo, kung nasaan ka man ngayon, sana mapatawad mo ako. Sobrang nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa iyo. Pinapangako ko, hinding-hindi na ako gagawa ng mga bagay na magpapasakit sa mga estudyanteng katulad mo. Iintindihin ko na lahat sa inyo at uunawain ko ang inyong mga sitwasyon. Banayad na dumampi ang hangin sa muka ni Teacher Merly. Kasabay noon ang pagdapo ng isang puting paru-paro sa kanyang dibdib. Napangiti siya habang masaganang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Samantala, sa loob ng isang kubo, naramdaman ni Aling Norma ang panghihina ng kanyang sumpa. Galit na galit siya dahil sa nababatid niyang ang medalyon ang pumuprotekta kay Teacher Merly. Kaya naman muli siyang nagtirik ng mga itim na kandila para sa ritual na gagawin at itinabi sa mga yon ang nakabukas na libreto. Nang akmang magsisimula na sana siya ay bigla siyang binulabog ng isang itim na pusang gala. Mabilis niya yung pinalabas, subalit hindi yun tuluyang umalis, bagkus ay nakipaghabulan pa yun sa kanya. Hanggang sa makarating sila sa labas ng kubo, hindi niya napansin ang pagkatumba ng isang nakasinding kandila, dahilan upang kumalat ang apoy sa loob. Sa pagkabigla at sa pag-aalala niya sa libreto, tinangka niya yung kunin. Pagapang siyang nagtungo sa loob ng kanyang munting silid, subalit masyado ng malakas ang apoy para makuha niya pa yun. Kahit nahihirapan, pinilit niya pa rin gumapang pero nadaganan na siya ng mga nasusunog na parte ng kubo hanggang sa hindi na siya nakagalaw pa at tuluyan ng tinupok ng apoy. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ng gumaling si Teacher Merly. Hindi na siya nakakarinig ng kung ano-anong mga bulong o di kaya'y nakakaramdam ng mga nakakakilabot na bagay. Mas lalo niyang minahal ang pagtuturo at mas nauunawaan niya na ang kanyang mga estudyante na napamahal na rin sa kanya. Sa nangyari kay Aling Norma, mas pinili ni Merly na pabasbasan ang kinatitirikan ng dati nilang kubo. Maging ang puntod ni Dindo ay ipinaayos niya at pinasimento. Araw-araw niya rin yung dinadalaw at dinadalhan ng mga sariwang bulaklak bilang pambawi sa mga naging kasalanan niya sa bata. Teacher Merly, Teacher Eric, ang bilis ng panahon Parang kailan lang nang masaksihan namin ang pagbabangayan ninyong dalawa, tapos ngayon ay masasaksihan na namin ang inyong pag-iisang dibdib. Binabati ko kayong dalawa. Masaya ako para sa inyo. At masaya ring tinanggap ng dalawa ang regalong ibinigay sa kanila ng punong guro.
Ang pagsisisi ay laging nasa huli, pero kung mas mananaig sa atin ang mga bagay para itama ang kamalian, sadyang papabor pa rin sa atin ang mga kaganapan. Yon! Maraming salamat po ulit sa pagtsatsaga sa kwentong Enteng. Wala po muna tayong shoutout sa susunod na video. Maraming salamat po ulit mula sa kwentong Enteng.